VP Sara Duterte, sinampal si Yuse Claire Castro. Naku po! Yan po ay hindi literal na kahulugan. Sayang, sayang. Yan po ay nagsisimbolo ng ginawa ni VP Sara Duterte nung siya po ay dumalaw doon po sa napatay po yung Ateneo shooting. At eto naman si Yuse Claire Castro dahil sa kanyang galit at hate sa mga Duterte, ayun, siya po ay nabatikos ng lahat ng mga guro sa Pilipinas dahil po sa kanyang nilalaman ng loob. Alam nyo mga kababayan, meron nga tayong tinatawag na the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po ay ibig sabihin po niyan kung ano talaga ang laman ng puso mo. Ang isang taong nagsasalita, pag ang malalaman at malalaman mo ang laman ng puso niyan. Basta antayin mo lang. Kasi yung bibig, ano yan sabi nga nila, napakahirap niyang pigilan. Totoo lang. Ako, agree ako dyan. Ang bibig talaga, mahirap pigilan yan Di ba? Kunwari, ito, sasabihin ko sa inyo, di ba, yung mga chismisan. Bakit ba hindi maubos-ubos yung mga chismoso-chismosa? Siguro kung merong death penalty ang chismoso-chismosa sa Pilipinas, marami nang namatay. Sa totoo lang. Madami na naparusahan. Totoo. Bakit to? Kasi ganito yan mga style ng mga chismoso-chismosa na hindi mapigilan yung bibig ganito sila. Tapos kakausapin nila yung kamag-anak nila, sasabihin nila, "Psst, uy, huwag kang maingay kasi alam mo ba, yung kapitbahay namin, grabe yun. Oh, grabe yun may shinare na sikreto sa akin na meron daw siyang jowang driver." Oh, pero alam mo, huwag kang maingay kasi ang sabi ko sa kanya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Di ba? Hindi ko yan sa atin natin lang to. Kaya ko lang naman sinabi sa ito, ipag-pray natin. Ay, ganyan pa minsan Totoo yan! Naku po, maraming sa mga, lalo na yung mga sa mga nasa church, minsan yung chismis nila, yung pagiging chismosa nila, dala-dala pa rin nila Tapos papalitan lang nila ng, hindi, alam mo, kaya ko lang naman sinabi ito para ipag-pray natin. Si sister. Ganyan, may ganyan pa Pero ang totoo, talagang yung puso kasi nila, puro chismis ang laman ng puso, di ba? Parang ganito si Claire Castro. Si Claire Castro kasi yung galit niya, yung puot niya sa mga Duterte, ngayon, dahil gusto niya i-connect lahat ng kapalpakan ng amo niya, kailangan niya laging gagamitin ng mga Duterte. Nakarinig na ba kayo kay Claire Castro na nag-sorry siya at sinabi niyang pagkukulang ito ng gobyerno at pagbubutihin pa? Wala kayo maririnig na ganyan. Puro sa kanya, kasalanan niya ni VP Sara Duterte. Di ba? Kung hindi man kasalanan ni VP Sara Duterte, kasalanan niya nakaraang administrasyon ni Duterte. Magpapakita pa yun ng papel. May dala-dala pang papel yan. Hindi ko nga alam kung investigador ba ito o palace officer. 'Di ba? Yung press officer 'yan. Hindi kasi imaginein mo ang kanyang mandato maging taga-pahatid ng mga proyekto ng ni Marcos, ng Office of the President, 'di ba? Kaya nga sa press officer ng palasyo. Ibig sabihin, yung mga plano, programa, naisin, saloobin ng presidente, kanyang isasabihin sa taong bayan. Hindi. Puro galit. Puro galit sa mga Duterte. Eto, bibigyan ko pa example. Si Magalong, di ba? Hindi naman maka-Duterte yan. Pinklawan yan Pero, pilit niyang ikinokonek yan sa mga Duterte. Pilit niyang sinasabi na DDS siya. Ganun yan Yan si Castro, yan ang pinaka maliit na utak na nakita kong opisyal ng gobyerno. Sino pa? Si Erice. Si Erice, aminadong dilawan yan ever since, di ba? Alam naman natin Pero syempre, ganun pa rin ang sasabihin niya. Di ba? Na hindi ka naman spokesperson ng Pangulo. Tapos, hahanap yan, maghuhukay yan, magre-research yan, aalamin niya kung ito ba'y maka-Duterte. Nag-guest na ba ito sa Esminay? Kay Banatbay, ganyan. Ganyan yan Kaya
dito sa ginawa ni VP Sara Duterte, sinampal siya nito. Habang siya naninisi ng ibang tao doon sa kapalpakan ng gobyerno diyan sa Ateneo shooting sa Zamboanga, habang siya ay naninisi, nagtututuro, ating Vice Presidente ay nagpakita ng malasakit at suporta. At siya, advance na mag-isip. Kasi nag-usap daw sila kung anong magandang pwedeng gawin na plano in the future. O hayaan ninyo. Ako naniniwala ako dyan eh. Sabi ko sa inyo, ako, maka-Duterte ko, alam nyo na lahat yan. Pero pag si VP Sara Duterte naging presidente at hindi niya ginawa yung mga sinabi niya at hindi niya ginawa yung katulad ng mga naipangako niya, mga na ano, kikriticize din natin yan. Siyempre, kasi alam mo, we're not fanatics. Banateros are not fanatics. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan nga yung aming puso. Yan nga yung aming pinaka-main core. Pag tama, palakpakan natin kahit ano pa ang kulay niyan. Pero pag mali, mali talaga. Di ba? Kaya kami, umaasa talaga kami. Kasi alam nyo, kung mapapansin ninyo ang Banateros, wala sa amin ng taga Davao. Pero madalas kaming bumalik dyan, aside from yung sa KOJC, SMNI, mga event ng Davao City, at malalaman namin dun sa mga tao, ano ba ang ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte dito nung mayor siya. Nung Mayor Sara Duterte, ano ba ginawa niya? Diba? At kita naman namin, talaga namang magkakaiba sila ng style. Itong si Rodrigo, si Inday, at saka si Baste, magkakaiba po yan sila ng style. Pero kita mo talaga yung pagsisilbi nila sa taong bayan. Magkakaiba man sila ng pananaw kung paano ayusin at paano may-maintain ng kagandahan ng Davao. Ano po sila? Iisa yung damdamin po nila para doon sa mga Davaoenyo. Kaya hanggang ngayon, kitang-kita mo yung kultura ng kaayusan sa Davao. 'Di ba? Kaya nga, alam mo, mga kababayan, ako, I'm really hopeful na itong katulad nitong ginawa sa Ateneo, 'di ba? Na syempre in the future, yan ang isang dapat solusyonan ng ating Vice President na magiging presidente sa 2028. Dapat niya solusyonan yung violence in the school. Kailangan magkaroon siya ng radikal na plataforma o radikal na plano para magbago yung violence kasi mukhang nagiging trend na. 'Di ba? Eto, panoorin natin, tingnan ninyo yung balita na yan. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Magbigay rin siya ng mga suhestyon sa mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mismong campus ng Ateneo de Zamboanga University, nasawi sa pamamaril ang isang grade 10 student. Kaya nang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima, kabilang sa tinalakay nila ay ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi na niya dinetalye ang iba pag napag-usapan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Grabe yung ni VP Sara Duterte, yung kanyang integrity o yung kanyang parang honor. Dito mo makikita mo yung tao parang pasensya na, hindi ko masasabi sa inyo yung pinagkwentuhan namin dahil sa hindi ako nagpaalam na ikikwento ko sa inyo yung Alam mo yung ganyan, yun yung tinatawag na class. Di ba? Kasi yung iba dyan, pinipilit na violente si VP Sara Duterte. Alam mo, lahat ng tao nagagalit. As a matter of fact, hindi masamang magalit. Totoo lang Baka sabihin ng iba dyan, hindi, di ba, masama. Hindi yung masamang magalit. Ang sabi ng Biblia po is, in your anger, do not sin. Di ba? Pero yung magalit ka, yan po ay parte ng isang tao. Emotion yan Ang importante dyan, yung galit mo ay hindi mo aaksyonan ng mali. Kaya nga yung sinasabi nilang violente si Vice President dahil nasabi niya yun doon sa meeting. Ang tanong, inaksyonan niya ba yun? Una, hindi naman niya aksyonan yun hanggang hindi siya patay. Di ba? So,
hindi niya ina-actionan yun. Bakit magiging violente? Dito nga kitang-kita mo yung kanyang pagiging classy. Kasi alam mo yung class, hindi po kasi nabibilian eh. No, sa totoo lang ha. Ang dami kong nakakahalubilo na naka-Patek, naka-Rolex. O pagka sa babae naman, naka-Chanel, naka-Hermes na bag. Diba? Talagang yung sandals yun, Hermes pa rin. Talagang napakalupit. Nabili sa... Di ba? Sa totoo lang napakalupit. Pero yung class wala. Ang ingay sa elevator, di ba? Ang ingay sa coffee shop, chismisan ng chismisan kaliwat kanan. Kahit yung hindi naman dapat ilabas sa publiko, ichichismis niya. Kasi nga yung class wala. Ang class hindi yan nakikita doon sa yung gaspang baga. Kasi may mga magagaspang eh. Hindi ko sasabi si BP Sara. Alimbawa, yung sinasabi nila kay Robin, na si Robin parang basagulero magsalita, parang lasing lagi. Oo, pero may class yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. May class yan. Meron niyang yung, pag sinabi niyang hindi niya sasabihin. Pag naging tapat siya. Alam mo, sabi ko nga, ang lupit nung binitaw niya, di ba, tinanong namin siya noon. Sabi ko, kung sakali ba na ikaw ay tawagin ni BP Sara Duterte bilang Vice President for 2028, ikaw ba ay papayag? Alam mo, una niyang sagot, sabi niya, basta okay si Digong. Alam mo yun, parang sandali, si BP Sara Duterte kukuha siya, hindi si Digong. Bakit si Digong? Kasi nga, yung kanyang talagang... Sabi niya nga, utang na loob na pagiging public servant, walang ibang nag-encourage sa kanya na kung hindi si Digong. Kaya sa kanya niya tatanong. Alam naman po natin, sa totoo lang, ito alam naman nito, medyo, hindi ito publiko, pero kahit magkakaalyado yung si PRRD siyempre at anak niya si BP Sara Duterte at si BP Sara Duterte, kila Baste, magkakaiba ho yan. Tandaan ninyo, hindi sila pare-pareho ng circle of friends. As a matter of fact, pansinin nyo si BP Sara Duterte, hindi madikit sa PDP. Pansinin nyo yan, ha? Kahit ang kapatid niya, ang chairman, tama, president pala, ang chairman si Gusi. Kasi nga, iba yung circle of friends niya sa circle of friends ni PRRD, ni Baste. And yet, etong si Robin, he has the guts to say kung sakaling imbitahan siya ni BP Sara Duterte, tatanong sa tatay. Diba? Ibig sabihin niya yung tinatawag na merong may isang salita na mahirap makuha nga yung panahon na ito. Sa totoo lang Kaya marami nag-aaway-aaway. Kaya nga daming status sa sa IG tsaka Facebook Mga magkakaibigan nagpaparinigan para mga tanga. Mag-usap na lang kayo. Ba't kayo nagpaparinigan? Kasi yung mga nagpaparinigan, yan yung mga walang itlog, yung mga yan, walang bayag yung mga yan Pagka may problema, wag na magparinig. Sabihin mo na lang, pare, medyo dehado itong sinabi mong to sa akin Medyo hindi ata tama to. Ganun. Kung talagang meron kang bayag pero kung yung tapang-tapangan lang, puro parinig, yung mga magkakaibigang babae, panay ang parinigan, di ba? Ako na-irritate na ako siya ganun. Sa totoo lang Kasi ilang beses na ako chinismis ng kung sino-sino Ang daming chismis na ginawa sa akin. Hanggang ngayon naman Hanggang yung may namatay pa nga na nagchismis sa akin na may anak daw Di ba? At totoo lang, hindi ko na pinapansin yan Sa dami-dami ng hindi ko na nga alam kung bayot ba ako o may anak ako. Magkakaiba O bugaw daw ako o manyak daw ako. Ano ba? Mag-usap-usap naman kayo. Gawin yung isa yung chismis para tugma-tugma. Ano ba talaga? Mahilig ako sa babae o sa lalaki? O bot? Bye. Kaya pala banat bye 6'1". Agoy. Di ba? Pakinggan natin, tuloy natin. Si Banat Bay, daming sinasabi Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng Department. I told you,
Kaya importante yung confidential funds at saka intelligence funds. Yan kasi yung bangag talaga eh. Ano ko eh. Alam mo kasi, ang tunay na leader, actually, natutunan ko din to, sinabi rin sa akin ni Yorme to, nung nagkakape-kape pa kami. Oh, Yorme, di na tayo nagkakape. Bikini men. Dalaw tayo kay Mocha, magkape tayo doon. Kasi ngayon may coffee kiosk na si Mocha, kaya dalawin nyo, masarap yan. Diyan sa may likod ng SM, San Lazaro. Santa Lazaro. Kape tayo dyan, Yorme. Hindi, isa sa mga sinabi sa akin ni Yorme nun, ang tunay na leader, hindi siya mag-aantay ng problema. He will create the problem and solve it. Hindi ibig sabihin literal na you will create, ha? Ibig sabihin, mag-iisip ka na kaagad. Ano ba ang mga posibilidad na maging problema? Halimbawa, sa negosyo. Ano ba ang posibilidad na maging problema dito sa negosyo ko? Hindi ka talong ng talong sa isang negosyo nang hindi mo inaalam kung ano yung maaaring maging problema. Maging sa trabaho. Halimbawa, mag-OFW ka. Ano ba ang maaaring maging consequence nito? Kung sakaling pumunta ako ng ibang bansa, mag-OFW ko, ano ba ang mga consequence nito? Siyempre, hindi pa pwedeng, hindi kasi, meron akong kaibigan. Sabi, malaki daw kita dun sa Japan. Kaya doon nila ako pupunta, di ba? Magtatrabaho ako doon. Isipin mo dapat anong consequence niyan. Una, hindi ka makakauwi. Yung mga anak mo, baka mamaya maging pariwara yan. Kung hindi pa, meron niyang kasi, may kailangan ang bata, binabantayan hanggang certain age bago maging adult. Ako yung talaga, as much as pa, kaya mas maano sa akin madikit sa akin o malapit sa puso ko ang mga OFW. Kasi sa totoo lang, yan ang isang bagay na sana hindi nangyayari kung meron tayong magandang gobyerno. Kung maganda ang pasahod sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, yung mga kababayan natin na nag-OFW, hindi naman sila pupunta dyan eh. Sa totoo lang. Hindi naman sila pupunta dyan. Dahil lang gusto nila mamasyal, hindi. Pagpapasyal, okay lang. Pero kung trabaho, hindi sila. Mas gusto nila makasama ang buong pamilya nila. Sinong gusto maging malungkot sa ibang bansa? Akala kasi, alam mo, ang mga OFW, siyempre nagpo-post siya ng mga magagandang mga tanawin, magagandang mga picture-picture. Pero deep inside them, they're sad. Bakit? Ako, nangyari sa akin yan eh. Mantakin mo, entertainer kami nun ha. Ko noon, manager, sound engineer ng grupo ko noon, time na yun sa Qatar. Christmas. You have to be happy because you're a performer. Di ba? Ganyan eh. Kailangan ka smile. Guys, todo smile ka. Pero deep inside mo, umiiyak ka. Bakit ako naandi dito during Christmas? Pagkatapos doon na lang talaga Kaya maraming nauuwi sa mga lasinggero dyan dahil pagkatapos ng trabaho, doon mo na lang ilalabas eh. Magiinuman kayo ng mga katrabaho mo. Hindi ko masasabi masama. Yun na. Ang akin lang, if there is a way para maiwasan yung ganyan, gagawin naman ng OFW yan eh. Dito na lang sila magtatrabaho. Pero kung wala talagang kwenta ang gobyerno natin, tulad ngayon, walang plano. Walang plano sa OFW. Puro lang sila reactive. Yung parabagang nagre-react lang sila na nagre-react pag may problema na. Hindi nila kinikreate yung problem na. Halimbawa, etong ginawa nilang ang tawag dito, yung ginagawa nilang evil ang mga Chinese. Tapos binan nila yung mga pogo. Wala akong problema doon. Ako, galit ako sa sugal sa mga pogo. Pero sana, ginawan nyo ng paraan. Kasi alam mo, maraming kumakausap sa akin ng mga server, mga waiter, waitress, even managers ng mga restaurant. Sabi nila, humihina daw sila. Sabi ko, bakit? Hindi kasi ang kinikater talaga namin, mga Chinese, Korean. Ano ba nangyari? Sabi ko, di ba, nung nawala yung tsaka grabe kasi yung crime dito sa Malate, kinikwento nila. May mga nadudukutan, nai-snatchan. Kasi sabi ko nga, agree ako na tanggalin yung pogo, tanggalin ng lahat ng mga
kriminal. Whether Chinese, Korean, Vietnamese, okay yan, tanggalin natin yan. Pero dapat merong kang kapalit na gagawin to attract them. Ang problema, wala. Wala tayong ginagawang sa tourism. Kasi nga, yung presidente natin hindi visionary. Hindi siya yung advance mag-isip. Mataas mag-isip, kaya mataas talaga. Pero yung advance mag-isip, hindi siya ganun. Yun ang problema natin eh. A leader should be a visionary. Bakit? 'Di ba? Sabi nga a man without a vision, without a country or without a vision is mawawala o malulost. Ano ba yung mismong verse na yun? Maganda kasi yung verse na yun. Maganda yun. Laging nasa utak ko yun eh. Yung about the vision, My people perish without a vision. Yon. Sabi dito, ano yun? Where there is no vision, the people perish. Proverbs 29:18. Ang ganda niyan. Yet, ito'y para sa mga tao eh. Pag ang isang leader walang vision, walang plano, walang gustong makamit, at hindi niya nakikita yung mga problema, hindi niya nakikita yung gustong gawin, walang mangyayari. Kaya nga tama dito si BP Sara Duterte. Di ba sinabi ko na siya ng isang araw to bago ko pa napanood tong news na to? Yung plano niya nga sa DepEd, yung mga maiwasan yung ganito. Kasi alam niyo kung bakit? Trend dyan eh. Whether in entertainment or anything, what's happening in the States will soon happen to the Philippines. Bakit? Kasi yung kultura nila na pilit ginagaya ng mga Pilipino, yung colonial mentalism na colonial mentality, lahat ng paano gagawin, mas gusto nila eh. Gayahin ng mga Pilipino. So ito naman mga Pilipino, may utak Indio. Alam niyo yung utak Indio? Indio yung tawag sa atin noon nung tayo pa ay sinasakop ng Espanya, na sunod-sunuran lang tayo. Kung ano ipakain sa atin, yun lang. So ganun tayo, meron tayong utak na kailangan meron tayong nasa taas. At yan, lagi natin nilalagay dyan yung Western countries such as America. So pattern na yan. Kung anong nakikita natin sa Amerika, sa Europa, matik yan, tingnan nyo, mangyayari rin yan sa Pilipinas. Kaya nga ang ganda ng dito, pinapakita dito ni BP Sara Duterte na may vision siya. Nakita niya na yan noon, na mangyayari sa Pilipinas yan, yung mga shooting sa school. Eh kung saan ang hinayaan natin at hindi natin pinulitika siya sa DepEd, hindi naman siya magre-resign dun eh. Hindi naman siya aalis dun. Kung pinabayaan lang natin yung pinagbibintang nila na confidential funds, hindi. Sana hindi nangyari itong mga ito. Kung hindi nila pinulitika si BP Sara Duterte. Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program. Mahalaga rin para sa BISE ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider eh. No? Yan. So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Ako agree ako dyan. Yan yung agree ako. Alam mo, medyo sablay yung laging sinasabi nung iba na ibaban yung Facebook, YouTube. Hindi yan ang solusyon. Yan yung utak ni Ontiveros na makitid. Utak Ontiveros yan, yung ganyang style. Kasi kahit anong ban mo dyan,
meron at merong lalabas at makakagawa ng paraan ang mga kabataan. Ang kailangan dyan, yung mismong SOCMED. Tama yung sinabi ni Robin eh. Ipatawag yung Meta. Pag hindi nyo nasolusyonan yan, bakit nagkakaroon ng access ang mga kabataan dyan? At bakit ang tagal nyong i-down yung mga video? Yun ang iban mo. Yung mismong Facebook. Kasi pag binan mo na makapasok yan sa Pilipinas, wala na yan. Hindi na makakapasok yan. Kahit anong gawin mo. Hindi ko sinasabing iban yung Facebook ha. Pag hindi sumunod yung Facebook, pag hindi sumunod yung YouTube, kaya nga sabi ko nga sa inyo importante rin na yung leader may utak. Magkakatulad lang ni Ontiveros ang leader. Sus, patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Talagang para tayong magkakaroon ng another what is empathy? Ayun. Gano'n na lang, yun na lang. Magkakaroon tayo ng ganyan. Oh, by the way ha, mga kababayan, baka iniisip nyo kung ano to sinisinghot-singhot ko. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo to. Nabili ko lang to. Kung gusto nyo, may art to cart dyan. Hindi ko to po promote dahil lang gusto ko i-promote ha. Pero nakatulong sa akin eh. Itong Lush na yung pang reflux. Kasi lagi akong ina-acid. Ano ko na yan lalo na pagka maraming mga darating na event na nai-stress ako. Ina-acid ako yung yung umaakyat yung yung acid reflux. Yun na nangyayari. At kahit nung pambata ko nangyayari na, lahat na ng gamot na isipin ninyo, nagawa ko na. Okay? Kasi since noon pa to talagang ko Ngayon lang ako nagkaroon ng talaga masasabing solusyon na ito. Walang biro. Noong una, pinapanood ko, sabi ko, another scam na naman yan. Pero sabi ko, magkano lang naman yan? I mean, hindi naman masyadong mahal. Try ko nga. Kasi ganun ako lagi pagka mayroon akong problema na kailangan kong So, meron din ako dun sa pampatulog, di ba? Instead na melatonin, para hindi laging inom ng inom, meron tayo ng mga ganyan-ganyan. Sasabihin ko, pagka effective, ito effective sobra. Nawala yung acid reflux ko dito. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko alam ha. Ewan ko, try nyo. Pero wala naman akong kita dyan. Ay, hindi. Meron nata pagka naglagay ako ng art to cart dyan. Pero wala naman. May art to cart ba sa YouTube? Alam ko meron eh. Hanapin nga natin tong product na to. Anyway, yun ha. Kung bakit ako gumaganto, kasi medyo na-acid reflux ako. Pag sumingot ka na sumingot nito, nawawala. Kaya panalo to. Pwede na ako magbenta sa sa TikTok mga scammer doon eh. Gagaling eh. Oh, ito. Panoorin nyo ito ha. Kasi itong sagot ng kampo nila Defensor sa pamamagitan ni Topacio. Have you spoken to your client, Mike Defensor? Well, not lately, but with respect to the present issue, I would say that this came as no surprise. Yon. Because as early as November 19 of last year, we had already gotten information that Gutesa, who suddenly disappeared after his bombastic testimony before the Blue Ribbon Committee, was being forced or had been already forced to recant his testimony. Pero sir, our problem... Maalala niyo yan, November pa yan. Naalala niyo, November pa yan, nagkano na ng nalaman na at ilang beses na rin nabulgar at naikwento ni Mike Defensor yan na meron siyang video at lumabas na nga rin yung video na kung saan sinasabi niya na tinakot talaga yung pamilya. Hindi dahil sa pera kaya nag-recant itong si Gutesa. At nilabas yan ni Defensor recently lang nung nagkaroon ng press con. Pinakita niya yan. Inilabas niya. Kaya nga nagtataka ko, yung mga media, lalo na yung meron ako napanood na na nag-comment na media na yung 3 bugok doon. Sa loob-loob ko, kinakampihan nyo talaga si Romualdez? Don't tell me until now you don't realize na si Romualdez ang may kagagawa nitong lahat nanto.
kasama yung kanyang pinsan na si Marcos? Are you playing dumb o talagang nabayaran lang kayo? Hindi kasi parang ang dating sa kanila, talagang dinidiscredit nila ng todo-todo si Marcoleta. Alam ko galit kayo kay Marcoleta kasi si Marcoleta, diretsuhan magsalita yan sa media. Hindi nyo naman nilalabas eh. Ganyan si Marcoleta eh. Kaya itong mga media, galit na galit kay Marcoleta. Pero not naman to the point na kinakampihan nyo na etong si Romualdez. At parang nagpapaniwala talaga kayo na hindi totoo yung sinabi ni Gutesa. Ewan ko kung tanga ba kayo o talagang bayaran lang kayo talaga. O tuloy natin to. Here is that it's a he said, she said situation. On one hand, Gutesa saying na he was, what was the word he used? He was practically forced out of fear and anxiety to sign an affidavit prepared daw by Senator Marcoleta. On the other hand, of course, you're saying now that your client is a victim of somebody who was forced to recant. In which case, in order to find out which version is more credible, then we would have to look at the surrounding circumstances. And these are, number one, that Gutesa was suddenly incommunicado after his BRC testimony. Number two, we have publicly declared that the family of Gutesa, right after his testimony, was being harassed and intimidated by certain persons. Number three, we can see that there is a pattern on the part of the administration to intimidate and harass whistleblowers by imprisoning Senator Marcoleta and former Representative Mike Defensor, which has the effect of demoralizing the whistleblowers. So, under the circumstances and considering that there is a principle of law that he who is the author of an act stands to benefit from that act, is presumed to be the author of that act, then we can clearly presume that it is the people who are being pointed to as recipients of billions of pesos in maleta money who may be behind the pressure on the part of Sergeant Gutesa to recant. Yes, sir. But wouldn't your client be in any sort of legal trouble or legal issues with respect to Gutesa's claim that he was forced or pressured by your client into signing an affidavit that he now claims is untrue and inaccurate? That is exactly what the government wants to happen. This has been the pattern, as I have said. You can see that aside from the plunder case, which is totally ludicrous to begin with, considering that it involves no public funds and it is a campaign contribution, there are also cases for libel, cyber libel, even human trafficking against Mike Defensor. And of course, Gutesa would also be in legal trouble for saying one thing under oath one day and saying another thing under oath the next day. So it all boils down to what does Gutesa have to gain? What does Mr. Romualdez have to gain from the recantation? And what do Senator Marcoleta and Representative Defensor have to gain except for the national interest in exposing an anomaly or corruption in government? Yes, sir. Well, I understand, sir. Pero on the other hand, the plunder case against Mike Defensor and Senator Marcoleta, some would say that that's an entirely different issue altogether. And to your point po, that it involves no public funds, the plunder law provides for the violation of plunder with public funds and with private funds as well. Oh, I will not argue the point. Because it is sub judice. All that I'm saying is that it is also acceptable in law that there can be established a pattern of certain acts. And we can see that there is already a pattern on the part of the administration to harass its critics. Yan. Alam mo, ito malinaw eh. Kasi di ba sinasabi nga ni Ed Lingao na merong sinabi yung isa, meron ka rin sinabi. Paano kami ngayon maniniwala? Iyon sinasabi ngayon ni Topacio, tingnan nyo na lang yung circumstantial evidence. Kasi remember, circumstantial evidence is part of the evidence. Ano ibig sabihin nun? Yung mga surroundings na nangyayari. I mean, obvious pa ba? I mean, hindi pa ba obvious? Walang nakukulong na kaalyado.
At kunwari, yung hindi kaalyado, tatakutin lang, tas lilipat na, wala na. Burado na yung kaso. Katulad ni Joel Judas Villanueva. Plunder yan. Ano na nangyari? Porket lumipat lang siya, makikita mo na talagang wala na, burado na. So, hindi pa ba obvious? I mean, stupid na lang ang magsasabi that the justice na nangyayari sa Pilipinas is for everyone. No. Anyone na mag-criticize, mabilis pa sa alas 5, siguradong makukulong o makakasuhan. Imagine niyo nung dating kaalyado nila si Loren Legarda, walang kaano-ano. Nung hindi na nila kaalyado, naglabasan na yung kaso. Every time, kaya natatakot yung mga tao ngayon, mga public official or mga politicians na kumontra sa gobyerno. Kasi talaga namang kawawa ka. Kawawa kapag kumontra ka sa gobyernong ito. Pattern na po yan. Yan yung circumstantial evidence. Kaya nga, yung pananakot, kaya nagre-recant. Diba? Dahil nga sa pananakot, yan ay kitang-kita natin dun sa 4 na ex-Marines at itong kay Gutesa. Alam mo, kawawa si Gutesa dito sa totoo lang. Although, sabi nung pamilya, may narinig ako through someone, na kasi tinatakot talaga daw. Sabi ko, okay, tinatakot, pero sana, ako papayag lang ako yung, hindi, binabawi ko yung ano. I mean, sana ganun na lang binabawi ko yung mga sinabi ko. Pero nandamay ka pa ng mga ibang tao na alam mo namang inosente. Idadamay mo pa si Marcoleta, si Defensor, maging si Rowena Guanzon, idadamay mo pa. Para lang maproteksyonan ng pamilya mo. I mean, it's not Sana nakipag-negotiate ka, sinabi mo na lang, hindi mo na lang idadamay, babawiin mo na lang. 'Di ba? Yung statement mo before. Kasi kawawa naman yung mga inosente. Ligtas ka nga. Tandaan mo, may pamilya rin si Marcoleta. May pamilya rin si Defensor. May pamilya rin si Rowena Guanzon. At may mga reputasyon niyang pinag-iingatan. Tapos masisira lang dahil doon sa inventong recant mo. Na lumabas naman na yung audio mo na kausap yung asawa mo. Na sinasabi mo tinakot ka, kaya ka nag-recant o nagbawi. I mean, tapos itong mga media, ewan ko, kupal talaga yung mga media. Mas talagang pinaniniwalaan pa nila yung pag-recant nito dahil galit lang sila kay Marcoleta. Di ba? Kaya nakakaano. Which is very sad because instead of concentrating on people who have been pointed to as having received billions in kickbacks, they are going after the whistleblowers. Remember, Sir Ed, the fact remains that it has been established even by the President in his mahiyahan naman kayo speech that billions have been stolen. Now, who stole them? They could not have vanished out into thin air. So, what the government should be doing is unearthing who have been plundering public funds with respect to the flood control scandal. And instead of putting pressure to bear on the whistleblowers, they should be hearing them out. And so we can see that it is a saddening development in our country and it is a deterrent to future whistleblowers. But sir, at the very least, was there really a meeting in a Japanese restaurant the day before the Blue Ribbon Committee hearing? We're talking about... Ako na sasagot. Sinabi na ni Marcoleta yan At saka ni Defensor yan noon na nagkita sila, di ba? Ano ba? Tapos, ewan ko kung sino na naman naglabas sa Senate, Meron na namang malisyoso. Kilala ko na yung malisyoso na yun Kilala ko na yun. Yung baklang senador yun Hindi ko na sasabihin kung sino yung baklang senador na yun Yung mahilig mag-intriga dyan, naglabas na naman ng video na kesyo daw si Gutesa pumunta sa opisina ni Marcoleta. Di ba sinundo nga niya sa labas? Kasi nga guest niya. Tapos sasabihin mo, hindi, bakit pumunta sa
Ina-intrigero talaga tong tagon to eh. September 24, 2025. That is the date that Gutesa claims he met with your client and Senator Marcoleta. I believe Senator Marcoleta mentioned something about a meeting to that effect. But even if there were, there is nothing wrong. Of course, you cannot expect a lawyer who is a senator at the same time to simply take a witness and put him on the stand before the Senate of the Philippines, no less, without meeting with him and checking out his story. So that is neither here nor there, and it does not prove anything, actually. Mhm. Okay. Sir, I also take note of the new statement made by Gutesa where he says, I never had any direct contact with Speaker Romualdez, nor did I even see him at that address. So I suppose by that, that it implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, that's what he is saying now. But, you know, a person under pressure who is probably under custody, whose life is under threat, whose family safety is under threat, will say anything. You have to remember that. But remember, when Gutesa first said the narrative that implicates former Speaker Martin Romualdez, he was under no compulsion, he was under no threat. And with respect to the payment of money, that is ridiculous. There is no such resources available to the opposition. It is the administration has loads of maleta with which to buy, intimidate, and harass witnesses. No, sir, I was referring to the second part of that sentence where Gutesa says now, or at least admits now, that he appears to have been at the house of Speaker Romualdez before. And I quote, nor did I even see him at that address. So that implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, you know, they say that when you tell a lie, you put elements of truth in it. So that is an admission that he has been to the house. It's just that now he is disclaiming any contact with Speaker Romualdez. Well, we will just have to take those two statements, those two contradictory statements, and see which one is more credible. Because as a general rule, the law frowns upon recantations, especially there is a plethora of decisions from the Supreme Court that says that recantations are not encouraged, nor are they credible. So the Yan. Ombudsman will just have to consider that. And I believe the Ombudsman has made a statement that it does the recantation in no way will put a monkey wrench on the present investigation against Mr. Romualdez. Pero sir, moving forward, what is your client's plan with regard to Gutesa's recantation? We have no knowledge of that yet, but suffice it to say that, as I have said, we had expected this, and it was only a matter of time before the recantation came out. And you can fact check me on this, Sir Ed. It was on November 19, 2025, when we publicly stated that we have received reports of harassment, intimidation, and the recantation of Gutesa. So this is not something that was totally unexpected. Actually, sir, to be honest about it, a lot of people were wondering how Marcoleta and your client appear to have lost track of Gutesa after the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit po biglang parang nawala siya sa inyong paningin? Well, alam niyo po, that also proves na hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa, because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house. O, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted. Walang Yon. compulsion, walang threats, walang intimidation. No pressure Tama. was being brought to bear upon him, even during, before, and right after his first BRC testimony. Yes, sir. I understand your point there. Pero on the other hand naman, it did appear during that hearing that Senator Marcoleta was coaching Gutesa. Kasi we just played the soundbite kanina, Marcoleta telling Gutesa during the Blue Ribbon Committee hearing, stick to the affidavit and just don't go anywhere else outside that affidavit. And Well, also the that is references. subject to so many interpretations. It might be that he only wished to abbreviate the proceedings, considering we have to look at the context. If you have seen
that particular session of the Blue Ribbon Committee, you could see Ping Lacson straining at the leash and trying to stop Gutesa, or even implying that this was that the testimony of Gutesa was a waste of. Yan yung paulit-ulit nilang ginagamit yung kesyo tinuturuan daw ang pangalan nito ni Senator Marcoleta, yung ano. Kasi nga, meron kang affidavit na sinagmit. Sundan mo yun. 'Di ba? It's either don't read it, you talk. Talagang ano. Or when you start reading your affidavit, you have to read the affidavit. Part yan, alam mo kung bakit nagiging ganyan si Senator Marcoleta. Kasi ganyan sa korte, hindi ka pwedeng lumabas doon sa affidavit mo. Kaya kailangan basahin mo. 'Di ba? Basahin mo ng buong buo. Then, magtatanong yung mga senators. According to your affidavit, ganito, ganito, ganito. Bakit ganyan? O, doon yun na i-cross-examine. Hindi naman pinipigilan ni Marcoleta yung mga senador na i-cross-examine. Ito masama. Yung ginawa ni Lacson. Ano yung ginagawa ni Lacson? Siya ang sumasagot doon sa dalawang witness niya na nakatakip ang muka. Di ba? Na nakatakip ang muka, tapos kesyo ganito ganire. Di ba? Naalala nyo nun? Dito ba, may nakita ba kayo na tinanong si Gutesa? Tapos ang sumagot si Marcoleta? Wala. Yung pagbabasa ng affidavit, normal yun na dapat basahin mo yung affidavit mo. Nakakaligtaan niya siguro dahil natataranta siya o kaya naman siya ay, alam mo yun, minsan ganun din ako pag nagbabasa, minsan nakakaligtaan ko Lalo na pag medyo malabo na mata. Di ba? So walang masama doon na paulit-ulit na nire-rewind ng mga media na para bagang ang dating, tinuruan. Hindi tinuruan yun. Ganun lang talaga. Pagdating naman sana, ba't di nila punahin? Never pinunan ng media to. Tandaan ninyo, never pinunan ng media yung kay Lacson na pag tinatanong ni Marcoleta ang sumasagot si Lacson doon sa witness. Yun ang merong tinatago, halatang halata. Pero bakit tahimik ang media doon? Alam ko na. Alam ko na. Kasi nga, tropa nila si Lacson at galit sila kay Marcoleta. Kung sino man ang... Kasi bakit naging ng tropa si Lacson? Kasi nga, si Marcoleta at saka si Lacson laging nagbabangayan yan galit sila kay Marcoleta. 'Di ba? So, kung sino yung kaaway nung kaaway mo, ay kakampi mo na. Totoo yung, 'di ba? Ganun naman lagi So, kung may kaaway ka, 'di ba? Kuwari, kaaway mo si C. Sabihin, si letrang C ang kaaway mo. Tapos, si letrang B, kaaway din si C. So, gagawin mo, kaibigan mo na si B. Di ba? Ganun yun. Matuloy natin to Topacio, attorney. Matalino talaga itong ang bata natin Should not have been done. So, you should see it in that context, Sir Ed. Okay. Sir, so moving forward, you do not see any legal action from your client's part as far as Gutierrez is concerned? At least This as of now. happened only, I think, yesterday Yeah. or the day before. So this was very recent. And as you know, my client is incarcerated, and it's quite an effort to be able to communicate with him. You have seen how he was treated by the police. He just wanted to speak to the media, and yet he was bodily restrained, causing him physical pain. So, I'll consult with him and get guidance from him as to what our next action will be on this particular matter. Okay. Ayun, grabe, no? Ang lupit, ang lupit. Eto pa pag-usapan natin to. Saan na yan? Yung kay Guanzon naman. Okay, Glenn. Laila, nasa linya natin si Attorney Rowena Guanzon. Ay, sa Attorney Rowena Guanzon. Good morning po, Attorney. Good morning, Ate Laila, Kuya Gen. Yes, good Oo, morning. Mayong aga. Mayong Oo, aga. aga pa ko bugtaw ni Gutesa. Gani, ano bang natabo nga... Kaintindihan na yung dalawa. Anong natabo kay diri kay Kudesa man? Oo nga, nag-recant Attorney. Kuan sa kuno daw is a resurrected man. Oo. Talaga naman itong si Gutesa. Oh.
nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Mhm. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta Mhm. at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Mhm. Kaya pati ako, Nadamay dito. oo, parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Oo. Pero Nako. sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Sinungaling na yan. Mga pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Eh Baka inisip nadamay niya. Nadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay Yan. na naman nila ako. Mhm. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Mhm, mhm. Nako. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Tago siya. Ang tago siya, pinatago siya. Mhm. Sigurado naman, hindi naman ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oo. Di ba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, oo nga. Pinabit lang niya, di walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat, di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Aha. Kaya, sigurado na maleta siya. Na mali. Yaw. Maleta si Gutesa. Ako po, patay tayo dyan. Pero sa tingin mo rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaligtad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaligtad sa mga unang testimonya? Sabi ko mga under oath to si Gutesa. Sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaliktad Ayaw. ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Yo, Ayun. natumbok Kung mo. sino yung beneficiary niyan, siyempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung Yo, may ano natumbok nito, mo. na gumalaw nito. Mhm. Ngayon, ito problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder ni Yun. Martin Romualdez. Yan. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Mhm. Ayaw. Hindi namin nila na kasabwat sila. So, una nilang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Yun. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi, yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Nako. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. Oo. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes at utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Oo. Hindi si Senator Marcoleta. Ayun.
dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Okay. bakit hindi man gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang Okay. Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Yun. Tsaka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaligtad ng yung 4 na Marine at pagbaligtad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba, na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating speaker. Hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? May minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Nako. Matagal na po yung zona na yan. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na Ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Ngayon, si Yun. Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya makukulong ni Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan Yan sinasabi ng ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez, pinag-aaralan mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga. Yun. Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plan. Kaya lang medyo, ewan ko parang sana totoo na kasuhan ito ni Remulla, 'di ba? Ng plunder kasi baka mamaya kwento-kwento lang ni Remulla. Alam mo naman si Remulla, puro yabang lang minsan 'di ba? Sana. Abangan natin Sa susunod pa nating mga video ay pag-uusapan natin yan ingat kayo ngayong weekend Huwag niyong kakalimutan. Always be happy and spend time with your family. Yun. Ako po si Banat Bay. Kita-kits po tayo.